Siyempre, may audience na nandire, ang iba na bigla. Pero dahil hindi nahiya si Katya, dahil parang sobrang natural lang nito, para bang naging simbolo ito ng pagka-awkward, pagka-dumi at pagka-inosente ng loss of virginity. Parang isang statement na nagsasabing walang dapat ikahiya. Narinig niyo mga kabayan ang paliwanag ng isa sa ating mga callers, ang art professor na si Dr. Lisa De Castro. At sa mga bagong listeners na kapapasok lang po, ang pinag-uusapan natin ay ang pagdugo sa entablado ng isa sa mga Daisy 8 members na si Katya. Well, this is your radio host ng Bulgar Teleradyo, Danny De Leon po. Welcome back mga kababayan sa Chismis 24/7. Ang show na nagbabalita ng pinakamainit na chismis within the last 24 hours. Kasama natin ngayon ang kasalukuyang usap-usapan ng buong bayan. Isang miyembro ng pinakasikat na dance group sa bansa, si Miss Katya Macarais. Hello po, magandang... Katya, kanina tanghali lang, naging viral sa social media ang performance ng Daisy 8. Dahil daw sa isang insidente ng pagdurugo, habang kayo'y sumasayaw sa tawag ng tanghalian. Ganun po talaga, Tita Terry. Kahit anong mangyari, syempre, the show must go on. Anyway, matanong ko lang, kasi ang daming controversy tungkol sa pagdurugo mo sa stage. May idea ka ba sa sinasabi ng mga tao tungkol dito? Pero naman, Tita, hindi ko na lang pinapansin. O ito, tingnan natin sa monitor, ha? Ito yung mga reaction ng audience na nakapanood sa'yo ng live. Ako, Tita Terry. Grabe yung pasabog natin yung araw na to. Ano ang naging reaction niyo kanina sa nung mapansin niyong inabutan sa stage si Katya? Nung una, parang, yak, kadiri. Kasi parang tumahay ka na rin sa harap ng maraming tao, di ba? Parang naisip ko rin na, bakit siya mahihiya? Lahat naman ng babae nagkakaroon ng rave. Grabe naman ang sagot ni ate, no? Ikaw naman po, miss. Sa tingin niyo ba, paparusahan ng network sa pagpapakita ng menstruation sa noontime television show? Feeling ko hindi naman dapat. Kung merong paparusahan, tingin ko yung dancer. Like sabi kanina, normal lang ang pagregla. Parang pagtae. Pero ang bastos naman, kung tatae ka lang basta, kung saan mo gusto, di ba? Gusto ko lang talaga ipaalala sa audience na ang layunin ko ay talagang bigyan lang ng update ang ating mga... Donna! Ano po yan, sir? Na-text mo na ba si Rose? Pumayag na ba ipakita yung post niya? Opo, sir. Pumayag na. O, pumayag na daw. O, ganito ha. Ipapa-intro ko kay Terry. Tapos, ilulup mo yung video dun lang sa nagtotwerk. Itong kumakalat na GIF na pinost ng leader ng grupo na si Rose. At ang sabi sa post, kilala ang Daisy 8 sa work ethic at professionalism. Si Katya, sobrang sipag sa stage, nag-twerk hanggang dumugo. Kaya niyo yun? Ano masasabi mo sa comment na yon, Katya? May rivalry ba kayo ni Rose? Ang rivalry po kasi, nangyayari yan sa mga taong magka-level. Hindi naman po rivalry ang tawag doon. So, hindi kayo maka-level ni Rose? Ganon? Ang fans na po ang makakasagot niyan. Pero ang dami talagang may opinyon sa insidente na ito. In fact, pati ang sikat na feminist organization na Inang Bayan, nag-release na ng statement tungkol sa issue na ito. Ready na ba ang video? Ano? Asan po niya ang video na yan? Ang tagal-tagal sir, kanina ito pa na po, nagre-render lang po. Oh, Terry, ready na daw. Ang di sadyang aksidenteng pagdurugo ng dancer ni si Katya ay simbolo ng kapitalismo. Napipilitan ang mga manggagawang Pilipino na ibenta ang katawan, i-objectify ang sarili para lamang sa konting salapi. Mas malinaw ang opresyon na ito sa isang patriarchal system kung saan ginagawang libangan na parang laruan ang katawan ng mga kababaihan. Nais lamang naming ipahayag ang aming suporta para kay Katya. Naniniwala kami na ang lahat ng kababaihang Pilipino ay karapat-dapat respetuhin anuman ang kanilang pinagdaraanan. Ganda!